Matindi na pala ang paghahanda ng mga 11 prosecutors na mga congressman sa Article of Impeachment na kinakaharap ngayon at kakaharapin ni Vice President Sara Duterte sa pagbabalik ng Kongreso at sa pagpasok ng 20 Congress. Inamin po ng nakakabata, sa bata, medyo bata pa talaga na abogada at magaling na abogada at congressman na Isabel Maria Zamora ng San Juan City na ini-assign na sa bawat prosecutor ang kailang mga kasong hahawakan. At siya ang hahawak dun po sa pagbabanta sa buhay kay Pangulong Marcos, First Lady at Speaker of the House. Yun daw ang kanyang Article of Impeachment, isa sa mga kaso sa Article of Impeachment na kanyang hahawakan. At pinaliwanag din niya kung paano ang paghahati-hati ng mga kongresista na prosecutor doon sa kasong paano hahawakan i-handle kapag nagkaroon na po ng actual trial ang impeachment court. Ito yung maiksing paliwanag dito ni Congresswoman Prosecutor Zamora. Itong articles of impeachment, Congresswoman? Sa tingin ko po, iba-iba pong rason, but more about the familiarity with the articles, kung ano yung feel po ninyo, feel po namin na mas kampante kami na i-present, ibahagi sa ating sambayanan, yun po yung basihan. Yun, so maliwanag. Yung pag-assign, di hati, kasi parang hirap siya magtagalog, yung basihan ng pagdidistribute ng mga kasong hahawakan ng 11 prosecutor kasi 11 article of impeachment, 7 kaso. Okay? Doon sa article na yan, article of impeachment ni Sara Duterte. So, hinahati-hati yan. Merong 2 o 3 sa isang kaso, basta tulungan. Pero specific, ang naka-assign sa kanya tungkol doon sa press conference ng November 23, 2024 ng ni Sara Duterte na sanabi niya meron siyang inutusan para kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Yun ang kanyang hawak. Dahil parang ang tingin sa kanya ng kanyang kasamahan, mas eksperto siya doon sa ganong linya. Okay? Yung iba naman naka-assign doon sa bank account na nakatago umano ng mga Duterte. Okay? Yung isa naman, yung iba naman naka-assign doon sa graft and corruption sa Department of Education at Office of the Vice President, especially yun pong yung paggamit ng pera ng hindi tama. Okay? At iba yung naka-assign doon naman po sa confidential fund. Kung di ako nakakamali, sa isa ng confidential fund na 612 million pesos, yan naman yung naka-assign kay Congresswoman Jinky Luistro. Yun po yung masalimuot na maraming acknowledgement receipt na iba-ibang pangalan, may gulay, may prutas, may tao, at kung ano-ano pa. Okay? Dahil nga po, naging busy ang ating Vice Presidente sa kanyang personal na buhay, ay hindi na po niya nasikaso ang impeachment trial na paparating. Diba? Kasi alam niyo po, malaking setback ito kay Sara Duterte dahil sa halip na impeachment trial lang ang kanyang iintindihin, diba, pati ang kaso ng kanyang ama ay kanyang tinutukan ng ilang tatlong linggo ba na siyang nandiyan sa dahig, di ba? So, sa halip na nakapaghanda siya ng personal sa issue ng kanyang impeachment trial, di ba? Medyo medyo napabayaan niya. So, sabi nga po pauwi na daw. Uwi na daw to anytime at nandun naman daw si Kitty at si Hanilet sa dahig at siguro iiwanan niya na ang kanyang tatay doon dahil naayos naman na daw niya ang lahat ng papeles, di ba? Pero malaking po ito, malaking bagay yung 3 linggo na nagpabaya si Sara sa kanyang trabaho, sa kanyang impeachment trial na kakaharapin. Ngayon po, habang wala si Sara, mas lalo pong dumami ang mga pangalan na nabubuking at nahahalukay po na mga ebidensya
na mga liquidation doon po sa 612 million na confidential at intelligence funds na nilustay ni Sara sa walang kapararakan dahil ang mga pangalan po ngayon ay nadagdagan. May Team Grocery, may Team Amoy. Panoorin po ninyo itong balita na to. Sir, makakasama pa ba doon sa articles of impeachment yung mga bagong pangalan na lumalabas ngayon? Na di umano ay recipient ng confidential fund? May mga bago, parang may Team Asim, di ba? Team Grocery. Oo. Tama yun, Victoria. During the course of the presentation of evidence by the prosecution team, pwedeng ilatag yung mga bagong pangalan na wala dito, wala roon. At gagamiting ebidensya yon sa paggamit sa illegal na paggamit ng confidential at intelligence funds. And ngayon, sir, kasi di ba ni-reject po ni Senate President Cheese Escudero yung inyong motion na pasagutin na yung na mag-issue ng summons against Vice President Sara Duterte, nasagutin na yung articles of impeachment. Meron pa po ba kayong ifa-file na any motion sa mga susunod na araw? Para malinaw lang din, no? Kung ano man ang desisyon ng ating Senate President, we respect that, and I'm glad that the Senate President, who will be the presiding judge during the impeachment trial, is a lawyer. Napakalaking bagay po na abogado, nakakaintindi ng rules of evidence, nakaka-distinguish between a political question and a judicial proceeding ang isang presiding judge. Sa ngayon, kung ano pa ang aming ihahain na motion, I leave that to the lead prosecutor of the prosecution team. Ayaw ko siyang pangunahan at susunod lang kami sa obligasyon na inatas sa amin ng 215 members of Congress who signed the impeachment complaint. Sa pagkakaalam po ba ninyo, Congressman, ay posibleng may mga ilabas pa po na mga bagong pangalan ang Kongreso doon sa paggamit ng confidential funds? Kasi parang every week may lumalabas po mula sa Kamara na mga listahan ng mga bagong kahina-hinalang mga pangalan, at nabanggit nga po ninyo, maaaring magamit ito para mapagtibay pa yung impeachment case, complaint laban kay VP Sara. Tandaan natin, Christian, hindi lang ilang milyon ang intelligence and confidential funds na ginamit, kundi 612.5 million pesos ang ginamit na intelligence and confidential funds. Sigurado akong sa dami ng pondong yon, mas marami pang kalokohang pangalan ang lalabas. Ano pong masasabi niyo dun, Kong, sa mga siguro depensa o mga nagsasabi na kaya ganun yung mga pangalan, kumbaga confidential nga kumbaga baka mga alias lang yung mga yan, yung mga nagdedepensa po dyan sa mga lumabas na kahina-hinalang pangalan? Merong batas sa ilalim ng Joint Memorandum Circular na sinusunod ng Commission on Audit. Dapat yun ang tamang pag-liquidate ng confidential and intelligence funds, at malinaw na hindi nasunod yun. So antayin natin sa impeachment trial, kasi sigurado akong mas malinaw sa sambayan ng Pilipino kung ano ang tamang paggamit ng confidential and intelligence funds. At ito po ang mga pangalan na mga bago pong nakita diyan sa confidential funds. Itong si Beverly Claire Pampano, si Miko Harina, Sala Kasim, si Ralph Josh Bacon at si Patty Ting. Nako, ito po yung Team Grocery. So, hindi po talaga pwede yung paliwanag din na kapag sinabing confidential funds, confidential nga, hindi mo pwedeng usisain. Katulad ng ginawa ni Digong doon sa Quadcom yata yon. Merong sinabi merong tinanong itong isang kongresista, si Manuel, tinanong tungkol sa isang bagay na confidential. Ang sabi nitong si Digong, ba't mo tinatanong confidential nga? Diba? So meron po pala talagang paliwanag dapat kahit na confidential, at hindi po pwede na itong mga tao na ito ay non-existent ang mga pangalan like Kokoy Villamin, Mary Grace Piatos, diba? Hindi po pwede na magbigay ka ng pera sa isang tao na hindi naman talaga niya tunay na pangalan. Kasi katulad nga nun, si Juan Miguel Owishi. Paano mo masasabi na talagang siya si Juan Miguel Owishi at siya ay may pirma pa
kung wala naman siyang birth certificate, marriage certificate, o even death certificate sa PSA. Diba? So, kung ito ay confidential funds, yung pong mga pangalan naman na yan na inimbestigahan, hindi naman po yan lalabas kung tama ang liquidation. Let's say, Juan de la Cruz, nakalagay dyan, Juan de la Cruz. O, eto address, eto pirma. Tapos sumunod, kunwari, ang pangalan, Bernadette. Ano ba magandang apelyido nandito? Nakikita ko. Kunwari, si Bernadette Lavender. Ngayon, tinignan sa PSA, si Bernadette Lavender. Meron talagang Bernadette Lavender. Nag-e-exist. Kaya lang kasi, yung pattern nitong ginawa sa confidential funds, di ba puro mga inventong pangalan, pagkain, chichirya, restaurant, gulay, merong grocery. Nung nakaraan meron bacon Di ba? So, eto po may pattern. So, talagang namimihasa sila na magpangalan lang ng magpangalan at parang ang gustong ipaintindi sa atin ng Office of the Vice President at nitong DepEd, secretary noon na si Sara, ay wala, huwag kayong magtanong. Confidential funds nga yan Basta binigay ko yung pera. Tapos yung mga safe house na binabayaran ng 100,000 sa loob ng isang araw. Di ba? 11 days yata, parang 1 million pesos. Gaano ba kaganda yung safe house na yan? May jacuzzi, kabyar ba pagkain dyan araw-araw? Di ba? Kumbaga yan yung yung mga katanungan, di ba po? Kaya kung naging maayos lang sana, kaya lang meron din pong tayong mga naririnig sa balita na baka mamaya pati sa Davao City ganyan ang ginagawa nila. Kasi ang lalaki po ng confidential funds ni Sara Duterte sa ni Digong doon sa Davao. Baka ganyan din ang kanilang ginagawa diyan. Baka matagal na nag-e-exist etong si Kokoy Villamin at si Mary Grace Piatos dyan sa Davao City. At yung iba pa po na mga 7 yung article of impeachment na yan. Graft and corruption. Okay? At marami pang iba. So, naka-assign na po. Merong mock trial lang ang tinatawag sila. So, ibig sabihin, handang-handa na po ang prosecutor. Okay? Parang mula noon pinaghandaan, lalo pa nilang pinaghandaan. Nakabuti rin sa kanila yung pagka-delay ng trial dahil ayaw ng Senado na mag-resume sila para magkaroon ng impeachment trial. Talagang sila magsisimula para i-convene ang trial sa June 2. At ang aktual na simula ng trial mismo ay sa July na. Ayan na po yung papasok ang 20 Congress, mga bago ng composition ng mga senador. Okay? Kung may mga congressman na hindi mananalo ngayong re-election, pero member ng prosecution, ay papalitan sila ng ibang abogado na mga veterano sa Kongreso. Ganun po ang mangyayari dyan. Yun ang mga senador na re-electionist, pag hindi sila nanalo, definitely hindi sila kasama sa trial sa 20 Congress. Yung 3 doon sigurado nang hindi kasama. Si Coco Pimentel, si Nancy Binay, at saka si Cynthia Villar kasi tumatakbo na sila ngayon sa local position. Congressman ng Marikina si Coco Pimentel, Mayor ng Makati si Nancy Binay, at parang hindi ko alam ano ba tinatakbo na. Mayor yata ang tinatakbo ni Cynthia sa Las Piñas. So 3. O yung natitirang 12 yun, natitirang 9, ayun po yung mga re-electionist kung di ako nagkakamali. Or yung iba, re-electionist, yung iba graduating na. Alam ko, hindi ko alam kung sino, hindi ako sigurado kung si Senator Po ang graduating na. Yung mga graduating na dyan, so wala na hindi magagamit yon. Yung mga re-electionist, pag hindi nanalo, tapos na ang term nila sa June 30. So sa 20 Congress, magsisimula ng July, yun na ho yung bagong composition ng mga senador. Ganun po ang mangyayari. Okay? So, tingnan natin kung ano po ang kahinat nga nito. Ang lagi kong sinasabi ngayon ng panig ng prosecutors, ng mga congressman, malakas ang ebidensya nila, handang-handa na sila, at mga testigo, dokumento, lahat-lahat. Ang karamihan sa mga record, dokumento, galing sa COA, galing sa Quadcom hearing,
galing sa Committee on Public Account or Blue Ribbon Committee at saka yung Committee on Appropriation kung saan doon po nagputukan ang mga kadudadudang hindi tamang paggamit ng pera ng DepEd at Office of the Vice President at iba pa. Okay? So yun po yung panghuhugutan. So hintayin lang tayo. Palagay ko nakabuti rin. Kasi kung nagkasabay ng halimbawa, may ongoing trial ngayon, tapos Duterte nakulong, o di ba, makahong mag-iba pa ang dating yan. So tamang-tama, siguro by June or July, medyo lalamig-lamig na ang issue nung kay Duterte sa pagkakakulong. Ngayon lang medyo mainit yan eh. Dahil bago pa. Pero magsasawa din yung mga yan dahil nahuhuli na nga yung mga nagrarally. Pangalawa, pagka wala namang ibang issue, kakasawaan na ng tao yan. At nanawagan na nga si Duterte na judicial process respeto. So yun na yun. Ang trial ay sa September pa, sa unang trial. So, medyo malamig-lamig na yung issue kay Duterte sa ICC. Ito naman, magsisimula by July yung kay Sara Duterte. At posibleng magkasabay pa yan. Baka pag inabot ng September ang impeachment trial, makakasabay yan ng court trial sa korte ni Duterte. Ayun po yun. Pero between ngayong April hanggang June or July, nakapokus pa rin sa maaaring yung issue pa rin sa ICC. Pero pag nagsimula na ang Senado dito sa atin sa Pilipinas, impeachment court, ito na yung pagtutunan ng pansin, ang impeachment against Sara Duterte. So, yung mag-amang Duterte ang magiging patuloy na controversial na magpapalitan lang ng focus dyan. Kasi yung sa ICC, tapos na yun. Wala na hong ibang argumento dyan, wala na hong ibang debate dyan. Kasi magta-trial na na hindi naman pwedeng pangunahan yung trial at anong resulta niyan. Itong impeachment, ito political, legal, technical, ito masalimuot na issue ito. Tatanggapin ba ng mga senador judge ang ebidensya? Makakampihan ba nila ang mga Duterte? Sila ba'y magbubulag-bulagan at magbibingi-bingihan sa ebidensya para isalba si Sara Duterte? Kung sila'y titingin sa ebidensya, pag tinabing betrayal of public trust, graft in corruption, napakabigat nun. Actually, yung 7 article of impeachment, 2 o 3 lang mapatunayan doon, kalaboso na. Hindi ko kailangan tapusin yun. 2 o 3 lang ang tapusin at na-justify nilang may problema at nagbutuhan na, tapos na yan. Hindi ko kailangan ng 7 article of impeachment tapusin. 2 o 3 lang mapatunayan ng prosecutor at makumbinsi ang mga senador, madi-disqualified na at matatanggal na si Sara. Aabangan natin yan. Magiging neutral ba? Titingin ba sa ebidensya ang mga senador? Or titingin sa utang na loob at kampihan? Kaya ho, kaabang-abang yan. Please like and share ng ating mga video sa aking mga channel. At makonvict lang po si Sara sa kahit isa lang na article of impeachment niya. 7 yan, di ba? Pero sa isa lang po, mapatunayan lang sa isa na talagang nagkasala si Sara. At magbotohan na pabor sila ng mga senador, mga senator judge na ma-impeach itong si Sara. Ay ba, talaga pong tapos na ang karir ni Sara. Kahit po maging barangay tanod, hindi na po pwede. So yan ay magiging katapusan ng karir ni Sara. Nasirang pangarap na maging presidente. Pero, meron pang solusyon. Pwede pa siyang makakandidato sa mga darating na eleksyon kung magre-resign siya. Kung magre-resign siya, bababa siya sa pagiging normal lang na Filipino citizen. Kung bababa siya sa pwesto, magiging citizen Sara na lang siya, yun. Malalagpasan niya yung pagkakaban niya sa mga darating na eleksyon. Yung bawal na siyang kumandidato, mawawala yun. Pero, makakasuhan pa rin po siya. Yung mga bagay na yan, yung mga article of impeachment na yan, kapag siya'y citizen na lang, pwede pong maging equivalent sa isang kaso. Kasuhan siya sa death threat, kaya PBBM, kasuhan siya sa mga nawawalang pera na 612 million ng DepEd na hindi maipaliwanag, di ba? At marami pang iba. 7 yun eh. So, isa lang po
ang kailangan diyan na mapatunayan at makonvict si Sara, tapos na ang kanyang karir. Kaya nga ito dapat, 'di ba, ay sineseryoso ni Sara. Ito dapat ay kanyang tinututukan at hindi ang kanyang ama, kasi ang kanyang ama hopeless na 'yun eh. Hopeless case na 'yon. Hindi na talaga makakalaya, hindi na nila maiuwi. Wala na talaga silang magagawa. Si Digong ay doon na mabubulok sa kulungan. Pero dito sa impeachment trial, kung madedepensahan niya to, pwede pa siyang manalo sa kaso. Pwede pa siyang hindi ma-impeach, di ba? Tignan natin kung ano ang mangyayari kay Sara Duterte. Kasi ngayon, tsak na windang ang kanilang mundo. Nahuli tatay niya. Tapos siya naman, may naghihintay na impeachment trial. Tapos darating pa ang 2025 election na kung saan ay nanganganib na matalo ang lahat ng mga kaalyado ni Digong dahil nga po, wala si Digong. Unang-una, wala si Digong. Pangalawa, pumalit kay Digong na parang sasama sa pangangampanya si Robin Padilla na wala nang kinang. Wala nang kinang. Itong si Robin Padilla dahil po na-booking na at nakita na po ng ating mga kababayan na walang kwenta itong senador. Tapos, di ba, ang mga senatoriables pa ni Digong puro mga hindi kilala at mga kumakampi sa kriminal. Nandyan pa sa lineup nila ang isang kriminal na si Kibulok na nakakulong. Di ba? Kaya talagang windang ang mundo ngayon ng mga Duterte at ng kanilang mga kaalyado dahil po sa napakalalaking mga problema ang kanilang kinakaharap. Kaya hindi nila alam kung ano ang kanilang bibigyan ng focus, si Digong, si Sara sa impeachment o ang 2025 May election. Diba? Windang sila dyan. So, yun lamang po. Maraming salamat, Sir Mike Abe, sa napakagandang video po ninyo. Happy weekend sa ating mga kababayan, sa mga tropa pips natin dyan. Support po ninyo si Sir Mike Abe, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Ingat po kayo. Happy Sunday. Mama chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.